Aminado si Roy dahil hindi raw talaga may iwasan ang pagtanda. Mas nagiging metikuloso raw siya ngayon sa pag-aalaga ng kanyang sarili. Huwag niyo akong susubukan. Sigurado, magsisisi kayo. At kung inaakala niyong mga bagets lang daw ang nahihilig ngayon sa pag-workout, nagkakamali kayo. Dahil kahit si Roy, seryoso rin sa pagpapaganda ng kanyang katawan. Sa katunayan, 2 hanggang 3 araw kada linggo kung siya ay magpunta ng gym para sa kanyang full body exercise. Kahit na 1 hour lang talagang pupunta ako sa gym, halimbawa, mga 4 oras lang ang tulog ko, alam ko, okay lang. Kasi gano'n naman talaga eh. Pag nasanay ka na, para kang may sakit pag hindi ka naging sayo. Bahagi raw ng kanyang regular exercise ang kickboxing at shadow boxing. Isa itong high-power cardio routine na epektibong paraan para makatunaw ng taba. Sa loob lang ng 1 oras, pwede tayong makasunog ng hanggang 800 calories. Bukod pa rito, nakatutulong din ang ehersisyo ito sa pag-improve ng koordinasyon ng bahagi ng katawan tulad ng kamay, paa at mata. At maganda rin ito para mapanatili ang ating magandang posture o tindig. Nakababawas din ng stress ang shadow boxing at kickboxing. Nakapagpapalabas ito ng endorphins para mapaganda ang timpla ng ating mood. Dahilan para mas maging confident at positibo tayo ilang oras matapos ang workout. Sarap, oo. Para akong 17 years old ulit. Yun! No? No? Para sa biceps ko, ang ginagamit ko, easy bar. Para naman mapanatiling malakas ang kanyang braso, kamay at dibdib, nagwo-weightlifting din si Roy. Maganda ang weightlifting bilang ehersisyo, lalo na sa mga kalalakihang may edad na. Lalo pat tinutunaw nito ang ating visceral fat o yung mga tabang nakakapit sa ating mga organs at iba pang delikadong taba na maaaring maging sanhi naman ng cardiovascular diseases at diabetes. Sakit na kalimitang iniindarang marami nating kababayang nagkakaedad na. Pero paalala lang mga kapuso, dapat na lightweights lang ang buhatin kapag may edad na, lalo't maaaring hindi na ganoon katibay o kalakas ang ating mga buto. Ang pagbubuhat din kasi ng mabibigat ay posible pang maging sanhi ng pagkabali ng buto at pagkapilay. Maliban sa ehersisyo, disiplinado rin si Roy sa kanyang dieta. At ilan sa kanyang mga paboritong recipe, ipapakita at ihahain niya sa atin dito sa Pinoy MD. Ang unang recipe, pan-grilled eggplants with tomato sauce and cheese. Perfect itong appetizer. Ang mga sangkap, 2 pirasong talong, 3 kutsarang vegetable oil, 1 kutsaritang asin, kalahating kutsaritang paminta, kalahating tasa ng tomato sauce, at grated cheese. Yung talong, ihiwain natin para lumiit, maging bilog at maraming piraso para madaling maluto. Ilagay sa bowl ang hiniwang talong at saka timplahan ng vegetable oil, asin at paminta. Magpainit ng pan grill at ihawin dito ang talong hanggang sa maluto. Kapag nag-brown at lumambot na ang talong, buhusan ng tomato sauce. Isalin sa plato at budburan ng grated cheese. Ang ating healthy veggie recipe, 60 pesos lang. Good for 5 to 6 persons na. Ang susunod namang recipe, pan-grilled tuna with calamansi and kangkong. At dahil isda ang pangunahing sangkap ng ating dish, garantisadong healthy. Ang mga sangkap, tuna na rich in omega-3, 1 kutsaritang asin, kalahating kutsaritang paminta, 3 kutsarang olive oil, 3 kutsarang butter, 1 tali ng kangkong, at 5 piraso ng kalamansi. Timplahan ng asin at paminta ang tuna. Iprito sa tamang dami ng olive oil hanggang mag-golden brown ang kulay. Tunawin sa pan grill ang butter. Igisa dito ang kangkong na mayaman din sa fiber. At patakan ng kalamansi. Lalagay natin sa top ng tuna. Sa halagang 160 pesos lang, pwede na itong lantakan ng hanggang 5 tao.